wala kang pangalan, wala kang lakas. Ganun ang Pilipinas. Samantalang yung mga pulpul na politiko na yan, ninakawan na yung taong bayan, nakulong, nakalabas, puta na, bumalik pa rin sa posisyon, di ba? Ewan ko ba? Yun. Ang haba pa ng hihintayin ko. Gawa pa tayo ng isang video. Nandito pa rin ako sa sa aming pinag-i-scooteran, pinag-iislalan pagka snow. Para lang maiba yung pwesto natin. Puro na lang tayo sa sasakyan anak nang. Kung nga pala, kung ano nung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas ingat tayo mga kababayan. 'Di ba kailan lang yung may malakas na bagyo? Last week lang ba 'yon? Tapos yung lindol sa Cebu. Nung isang araw lang 'yon. Tapos ngayon naman, nakita ko sa balita, hindi naman siya yung yung grabe. Yung eruption daw ng Taal. Diyos ko po, ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Parang sunod-sunod yung mga kalamidad. Kaya tayo, dapat palagi tayong prepared sa mga nangyayari. Kasi di natin alam yung sakuna Akala mo nasa magandang lugar ka, maayos, tapos biglang magkaroon ng biglaang aksidente sa lugar nyo. Dapat mas maganda, lagi tayong ready. Ganda ng puno rito at tatambay tayo dito. Gusto ko lang gumawa ng isa pang video para lang sana, alam mo yun, meron tayong ibang matapik naman tungkol sa Pilipinas. Ito, matagal ko na tong matagal ko nang parang hinanaing to sa Pilipinas Animal na parang napaka-unfair ng Philippines. Kikita niyo ba yung tiyan ko? Alam niyo, parang napaka-unfair ng nangyayari sa Pilipinas. Actually, hindi naman to bago. Talagang dati pa man, parang unfair na yung Pilipinas Yung sample? 'Di ba dati sa government ako nagtatrabaho. Sa ikot gumagalaw-galaw pa para mo may cameraman Naka-short lang ako Dati nasa government ako. Naalala nyo, kapag kayo nasa government, sa mga hindi nakakaalam, ko na lang din. Pagka kayo walang civil service, yung mag-e-exam pa kayo sa professional sa sub-professional ng civil service. Kapag kayo walang ganong certificate, hindi kayo pumasa, hindi kayo basta-basta makakapasok sa government na trabaho. Kahit pa gusto nyong yung mga clerical na mga trabaho, yung mga ganong trabaho lang, hindi ka makakapasok sa government. Dapat meron kang civil service, sub-professional para makapasok ka. Hindi yung basta-basta lang na gusto mo mag-apply, papasok ka sa government. Kailangan yan, Ito ang alam ko kasi sa national government ako Ang dati kong trabaho sa Social Housing Finance Corporation. National government yun sa mga housing. Naalala ko dati, lagi kaming tinatakot ng mga namin, para mga namin, kasi wala pa kami nung time na yun, wala pa. Puro kami contractual lang. Ngayon ang tatakotin kami, wala pa kayong mga civil service. Wala, tatanggalin na kayo sa trabaho, mga ganyan. Kaya nagpipilit kami na kumuha ng civil service. Samantalang ito, yun nga, 'di ba nakita nyo ang higpit? Para lang makakuha ka ng napakababang sahod sa gobyerno, kailangan po mo ng animal na civil service na yan. Ngayon malalaman mo yung mga politiko, basta magpasa lang sila. Ang requirements lang sa pagiging politiko, dapat Pilipino ka. Yun lang yun. Maging politician ka, pwede kang lumaban sa posisyon. Hindi ba dapat sila din merong mga, alam mo yun, mas mahigpit yung pagkuha mo ng magiging public servant. Kumbaga dapat mas mahigpit ang requirements nila, kasi hahawak sila ng tao, hawak sila ng budget ng tao. Yung mga ganun. Kaya nakakapagtaka yung mga ganun. Isa pa, pagka nasa government kayo, 'di ba? Ako bawal yung kunyari, kami ni Rochelle, mag-asawa kami. Bawal kayong magkasama sa isang department. Bawal yung mga magkamag-anak, magkapatid, magulang sa isang department or sa isang kumpanya. Bawal 'yun kasi magkakaroon daw ng conflict of interest. Puta, isipin mo, sa politika, meron, 'di ba, yung political dynasty,
dalawang tulpo, magkasama parehong senador, di ba? Yung mga binay, may councilor, may mayor, may vice mayor. Pagka sa mga politiko, okay lang na magkakamag-anak, magkakaibigan kayo, magkakasama. Walang kikritik sa inyo. Basta kayo malalakas sa posisyon, okay lang yan. Pero pag kayo nasa government, Diyos ko po, bawal yan. Pwede kayong matanggal, pwede kayong mapaghiwalay. Basta maraming consequences pagka kayo yung magkamag-anak sa opisina. Ewan ko ba? Ang gulo ng natin, no? Tapos meron pang isang unfair sa Pilipinas. Yung kunyari, yung mga maliliit na tao, nagnakaw, di ba? Kunyari, syempre walang makain, nagnakaw ng ganito, nagnakaw ng bigas, nagnakaw ng dilata. Puta, mahuli ka, masumbong ka sa pulis, kulong ka agad, di ba? Puta, sa politics, yung mga natin, mga politiko natin, puta, nagnakaw na ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. Hindi, kailangan siyang dumaan sa tamang proseso, no? Hindi natin siya pwedeng ikulong kagad. Puta, parang tulad ngayon, di ba? Parang ang dami ng mga alam mo yun, na nakaturo na kamay na itong mga to, ginawa nila yan. Puta, wala pa rin. Tuloy pa rin ng baka nga tinatawanan lang tayo ng mga hype na yan eh. Kaya samantalang yung yung mga maliliit na tao, pagka nahuli ka, nagnakaw ka ng katiting na puta, kulong ka kagad. Nasaan ang hustisya dun, di ba? Type na yan. Ito isa sa pinaka nakakabwisit, di ba? Kunyari ikaw ordinaryong tao. Nakulong ka kung ano pa mang mo. Dahilan kung ikaw ay nakulong na ka. Tapos lalabas ka ng kulungan dahil ex-convict ka. Puta, hindi ka makahanap ng trabaho, mahirap. Kasi nasa record mo 'yan eh. Pagka yung galing ka ng kulungan, puta. Pagka politiko na nakulong ka, na yung parang basta nakulong ka. Puta, pwede ka pa rin tumakbo sa sa posisyon eh. At matindi nun, nananalo pa rin, di ba? Si Bong Revilla saka si Jinggoy, di ba? Nagnakaw na ng milyon-milyon yan dati. Tapos nakawala, tumakbo, pinosisyon nyo pa. Yeah, samantalang yung mga ordinaryong tao, Diyos ko po, lang yun siguro, baka nagnakaw lang tapos nakulong, tapos napalabas ng kulungan. Ngayon maghahanap ng trabaho na para maging matino sila. Hindi makahanap ng trabaho kasi nga convict ka eh. Wala kang pangalan, wala kang lakas. Ganun ang Pilipinas. Samantalang yung mga pulpul na politiko na yan, ninakawan na yung taong bayan, nakulong, nakalabas, puta na, bumalik pa rin sa posisyon, di ba? Ewan ko ba? madaming unfair na nangyayari sa Pilipinas eh. Kaya minsan mahal mo yung Pilipinas, kaya lang parang ang hirap ipagtanggol minsan. Dito sa Canada, sa totoo lang, fair talaga sila. Yung mga yung batas dito, fair ang buhay, hindi lang yung sa batas, Dito hindi mo makikita yung mayaman mahirap kasi parang alam mo yun, pantay-pantay kayo dito eh. Yung nabibili ng mga mayayaman, nabibili din ng mga nasa yung mga middle class. Nabibili rin nila yung mga gusto nila. Saka dito, kung kunyari kulang ka sa sinasahod, yung mga ganyan, pwede kang humingi sa gobyerno. Pwede kang humingi ng tulong sa gobyerno. Hindi siya ayuda, lang siya, parang tulong siya para kayo masuportahan niyo yung pamilya niyo hanggang sa makakuha ka ng matinong trabaho, tumaas. Yung tulad ng mga child support, yung mga ganyan, yung mga pwede ka mag-EI, yung sinabi ko sa huling video ko. Maganda yung pamamalakad ng gobyerno ng Canada kung ikukumpara mo siya sa Pilipinas. Obvious naman yun, di ba? Sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ang ayoko lang dito ngayon sa Canada, yun nga yung tungkol sa immigration, yung mga masyadong maluwang. Yung pagpapasok, hindi nila masyadong nafi-filter yung mga pumapasok ngayon. Hindi tulad dati na parang cream of the crop daw yung mga nakakapasok sa Canada. Ngayon daw kung sino-sino na lang nakakapasok, kaya medyo nagde-decline yung quality of living kasi nga masyadong dumadami yung tao na mga pulpul na rin. Pero hopefully maagapan nila. Ngayon kasi yung
liberal saka yung mga conservatives eh. Na tungkol nga sa ganyang issue yan, parang isa sa pinakamalaking issue ngayon. Pero yun, inano ko lang na napaka-unfair ng nangyayari sa Pilipinas. Kung ikaw walang kapangyarihan, hindi ka mayaman, basta mahirap ka. Ang sabi nga lagi nila, kapag ikaw mahirap, lalo kang hihirap. Pero pag ikaw mayaman, lalo kang yayaman. Mas pabor lang ang mga Pilipino sa mga mayayaman. Pangit, di ba? Pangit tignan. Yun lang. Mahaba na naman tong video na to eh. Dapat to parang maikling rant lang eh. Sige na. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.